para mas mabilis tayo. Okay? Ito muna. Anong kinatakot? Anong naging sanhi ng pagkatakot? Of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Wow. Alam mo mga kakita, din yan imbestigahan agad. Malaki na talaga tong issue. Bata pa si Isabel. Bata pa tayo, issue na to. Yung kaldero mga kakita, ang laki ng issue na to sa kaldero. Ano ba? Kaya nga mag-iimbestiga kasi may di umanong anomalya. Di naman lahat nangyayari, di ba? So, di ba, pag nag-iimbestiga kayo sa flood control, ibig sabihin, malaking kaso to. Ibig ba sabihin, na-imbestigahan nyo na? Di ba, hindi pa kayo nga kayo nag-iimbestiga. Malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Paano yung impeachment trial? Di ba kaso yun? Malaki ito, di ba? Yung impeachment. Pero di ba naman sila nag-iimbestiga? Ngayon pa lang nag-start, di ba? Di ba? Alam niya ng malaking kaso? Di ba? Sabi ko nga, kayo ba maka-clear? Sige, tell me. Di nyo ba nadinig? Yung kaldero sa SEA Games na sinasabing overpriced at the time? Di nyo ba nadinig? Malaking issue to. Di ba? Paano nalaman? Siyempre. Ako nga wala ako sa NBI. Alam ko yung kwento eh. Kasi nagre-research ako. Marunong kasi akong gumamit ng computer. Nagre-research ako Google. Sa Google. Ayan, pero wait. Ano bang classification niya ng malaki? Maybe flood control? The 18 maleta boys na kailangan na talagang dalihin. Kahit para siyang pagod na pagod. Nakasabit pa yung balikat niya doon sa dalawa, di ba? Yun ang malaki siguro. Tuloy. So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only 2 lawyers right now. Teka lang mga clear. Teka lang. Okay? Kung meron man iimbestigahan. Tapos hindi ka naman affected. Kasi wala ka namang kasalanan. Bakit? Ano yung muna ginamit niya? Okay ha? Bakit, wait, ano yung sabi siya? Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract? Bakit madi-distract? Ba't madi-distract? Di ba ito lagi ko nasasample na siguro pag nakakausap, baka pag natutulog itong si Commissioner, Chairman na Garcia ng COMELEC, nakakagat niya yung dila niya kasi gustong-gusto ko po kasi ginawa niya before. Nung siya ay inakusahan na kurap at maraming pera sa bank, hindi na siya naghintay ng anumang kaso. Siya na pumunta sa bangko to get all the certificates na wala siyang bank accounts. Hindi siya na-bothered. Siya na yung nag-start. So, ba't dito madi-distract? Kung wala naman dapat ma-distract. The minority floor leader, who is one of only 2, was already siya makakapag-aral. Yung ba intention? So, dalawa lang kami. So, you wanna distract him. So, ako na lang ang tatayo dito. Bakit hindi siya makakapag-aral? Ganun ba talaga kalaki yung impact nung kaldero, mga kaklir? So, dalawa lang daw silang lawyer na lumalabas, the rest walang kwenta. Hindi sa minority, kasi nawala na si Senator Marcoleta. At nahihirapan daw. Teka lang. Ano man ang ikakahirap nyo dyan? Tatayo kayo dyan kung for the people naman kayo. Mahirapan talaga kayo dyan kung gagawa kayo ng paraan. Ito mahirap. Kasi kung nandiyan naman yung ebidensya, sa tao lang hindi naman siya mahirap maging na tumayo dyan eh. Pero kung gagawa ang isang judge, gagawa siya ng paraan para masira ang prosecution or gagawa sila ng paraan para gawing legal or i-spin na yung mga ebidensya. Medyo babaluktutin. Diba? Hindi naman illegal ang gagawin, pero ano yun, palalabuin. Yan, that's the word. Mahirapan talaga kayo magpalabo ng ebidensya. Diba? Kasi kung nandiyan lang yung totoo, hindi naman mag-question dyan eh. Diba? Si Senator Risa nga, hindi nga nahihirapan eh. Kasi, common sense. Nung ano yung nakikita niya? Ang mahirap, gumawa ng justification. Mahirap gumawa, yung cover up. Yung tipong, yung pagpatay kay Romanov ay i-connect
sa pakikipaglaban sa komunista ni VP Sara. Ang hirap noon. Ang hirap i-connect noon. May hirap pa talaga kayo doon. Di ba? Hindi na siya makapag-aral. Ba't hindi nga makakapag-aral? Bothered? Yung ba intention? Because it's clearly the intention. Pero mga kapatid, di ba? The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand. Wait lang. Di ba lahat naman dapat open for investigation? Kung may nagtuturo at wala namang ebidensya laban sa inyo, walang problema yun. Makakapag-aral kayo. So ang tanong, bakit mababother? Bakit hindi makakapag-aral? Dahil kung iimbestigahan? Hindi naman sinabi ni Matibag, Atty. Matibag na siya na talaga yung tao eh. So di ba, nauna lang kasi sila mag-react, sa totoo lang. Nauna sila mag-react. Na dapat hindi, sa akin, dapat hindi ka nag-react ng ganyan eh. And the fact that Senator Yan lang baka sabihin, bakit mo ba ako dinidiktahan sa feelings? So, hindi naman po. Hindi naman po ako nagdidiktahan sa feelings. Kaya lang, di ba, kasi pagka wala ka namang problema, malinis ka naman, tingin ko hindi nakaka-stress. Robin has to stand up, he is distracting us from our job. O, di ba? Bakit distracting na agad? Hindi pa nag-start mag-imbestiga, sinabi pa lang magsisimula, distracted na agad? As Senator Alan said, he could do it quietly. Ay, teka lang, bakit yung kapatid mo maingay sa FB? Yan ang katulad niya, no? Ang ginawa ng kapatid mo, hindi mo naman pinipigil. So, ibig sabihin, ibang tao dapat tahimik? Dapat tahimik? Tapos si Senator Alan pwede maingay? Di ba unfair yun, mga kakli? Di ba unfair? Si Senator Alan pwede mag-ingay, pwede magturo, pwedeng gumawa ng intriga. Tapos sasabihin niya, sana mali ako ha. Pag mali ako, babawiin ko. O pag mali ako, sorry. Ha? Nag-ingay na siya. Di bakit ganon? Itanong lang natin. Kung maingay si Senator Alan Cayetano, okay naman hindi mag-ingay yung ibang tao. Hindi naman liability yung ginawa ni Atty. Matibag. Mandato naman niya mag-imbestiga. Bakit nagagalit? Tapos sabi niyo, kayo rin, mandato niyo mag-imbestiga. Ba't nagagalit? Go ahead! Ano purpose niya? Nagayabang siya? Oo. So, ibig mo sabihin yung pag-iimbestiga ngayon na nagdi-deal si Senator Alan, nagyayabang ba siya? Nakipag-deal pa nga kami ng mga kakliro. Simulan niya sa 2015. Ang dami na namin tip na binigay. What's the purpose? Eh di mag-investigate. Yun, mag-investigate. Kung merong sangkot, di managot. Is he trying to intimidate us? Not Ayun, to intimidate niya. Bakit naman may intimidate kung wala namang problema? to ask him tough questions? Ha? Para naman kaya niya sagutin yung mga tough questions kung totoo naman yung sinasabi niya. Tough questions. Dapat for the truth, kahit tough yan. When he is our resource person next week? Konektado ba yun? Parang kaya naman niya sumagot. Para namang madalas naman siya naiimbitahan dito sa Senado. I do not know. But those statements, those actions are not acceptable. Bakit? Mga kakli, ibig sabihin na pwede na mag-imbestiga si Senator Alan, si Senator Marcoleta, si Senator Pia. Tapos yung totoong investigador, hindi. Ha? Ano sabi niya? Oo. Possibly contemptible. Yon, ako mga kakli, ikukontempa niya. Nagtatrabaho lang yung tao, ikukontempa niya. Ano yung reason para makontempt siya? Dahil nagtatrabaho siya? Diba? Truth warrior? Ikukontempt mo dahil nagtatrabaho siya? Sinigaw-sigawan nyo na nga nung kakaputukan dyan. Yung pala, ang reason ng putukan ay inutos, inapurbahan ni Senator Alan. Tapos sinisisi nyo yung NBI. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako ng mga panood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. Naku, Senator Pia, yung kapatid mo, ganun. Halata ang magkapatid na nakikinabang sila sa 2019 SEA Games. Kaya nagpa-panic attack sila. Wait, kinuwento ko na to sa inyo mga kakli, di ba? Sabi ko nga, June pa, 2015, pumunta si Atty. Matibag sa New Clark City kasi doon gagawin ang NBI Academy. Doon may nagsumbong. Anong gagawin ng NBI? Tutulog? Kasi
Kailangan ba yung wag ituloy? Kasi ganyan kayo. Well, anyway, mga kapatid, parang ganyan din ang nangyari kay Senator Pia noong 2019 kasi gusto itong imbestigahan ni Senator Risa Ontiveros. Kaya lang, pinigilan na ni Senator Tito Soto. Ang sabi niya, hayaan na lang natin ang ombudsman ang mag-imbestiga. Kaya hindi na-imbestiga si Senator Alan dyan. Siguro, siyempre, interparliamentary courtesy din. Hindi naman nila mapapatawag si Senator Alan. Pero hindi ito na-imbestigahan sa Senado. Diba? O, teka lang mga kapatid. Pakita ko lang ha. Senator Riza wants to investigate tingnan natin ha. Alam ko pinigil lang, napigil to hindi ito na imbestigahan Okay, nasa na siya. Hindi naman niya sinabing huwag imbestigahan. Sabi lang niya, hayaan na sa ombudsman. Yan o. Solon wants Senate to probe 50 million. Ako pang plunder talaga. Si Games Cauldron. Diba? Yan o. Drilon on Monday questioned the propriety of spending more than 50 million in public funds to build a cauldron that will be used only once during the Southeast Asian Games, saying he will ask the Senate to investigate any possible abuses that may have been committed on the matter. Ay pala, ito may 55 na oh. 55 million is an extravagance that is so unnecessary and somebody has to answer for this. In fact, after the games in December, I will file the resolution asking the Senate to investigate this. So talaga, balalak nila mga kapatid. So in other words, ito yung sinasabing malaking kaso, malaki na siya noon pa, 2019. Diba? Ayan, pinakita ko sa inyo ha. Okay, sige, tuloy. Nasa tayo, ayan. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. Oh, so, ang layo nun ah. Bakit? Teka lang. It's a separate investigation naman ah. Hindi naman kayo intimidate dyan, no? Diba? So, ibig sabihin, pagka-judge kayo, hindi na kayo pwedeng iimbestigahan? Halimbawa man na nagnakaw kayo? Halimbawa, kasi sabihin kayo halimbawa na may nagnakaw man dyan, hindi kayo pwedeng iimbestigahan kasi judge kayo ng impeachment court. Diba? Well, anyway, tingnan natin yung naramdaman. Naramdaman ni Parang Petra eh. pakinggan nyo Narinig ko na naman yung Marites pangalan ng babae yan eh. Parang Petra eh. Kung sino narinig ko niyang Petra, sabi niya, narinig ko na naman yung Marites na pangalan, babae yan, parang Petra. Okay, but anyway, bilisan natin, 4 minutes pa ito. Anyway, allegation na parang nananakot ba yung sinasabi mo? Alam nyo, mandato lang na NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin, pinabagay yan nasa mandate natin yan sa Republic of 10867. By mutuo proprio, pwede yan, para complain, para is direction from DOJ or ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataon ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturin na rin natin reklamo. So pwede maraming nagsasabi na yung peace talk, hindi na subject sa political liquidation proceedings. At kumalala nyo, wala naman ako binanggit na pangalan. Kung Totoo naman siya talaga binanggit ang pangalan noong una, tinanong lang ng reporter. ano yung sinasabi ko lang yung peace talk, kailangan itingigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaction na nagkaroon. Susundutin ko yung tanong ni Sir Jan. Senator Pia Cayetano called your actions possibly contemptible. Your reaction on that? Mako-contempt pa siya. Hindi mo lang ba't saan magagaling ito content tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, si Sir Mandy, ibig sabihin ba nito kung tayo nahaharap sa isang proceedings, hindi na nihitunay ang ating mandato. Una-una, hindi naman tayo akusado dun sa... Diba? Oo nga. Una-una. Witness lang siya. At ko contempt. Pinipigilan mo siya mag-imbestiga? Ganun yung dating sinong nananakot ngayon? Diba? Proceedings na yun. Yung proceedings na yan ay... Tendencing mang abuso ng kapangyarihan para hindi lang sila maimbestigahan? Ganun ba yun? Okay, tatayo lang ng testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa. Pero sir, meron isa pong sinasabi, bakit hindi nyo na lang daw po investigahan quietly at kailangan i-announce pa? Ano daw po bang hindi? Diba? Ibig sabihin, huwag mo lang ka magsalita, ka maingay. Pero taliwas naman sa ginagawa nila, di ba? Pinagtanong po tinanong sa akin, so kailangan ko pong sagutin dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon, ano po? So kailangan po natin ipaalam. Just like any other investigation na dapat, at gusto malaman ng tao, may public interest, kailangan natin sabihin sa tao. Marami po tayong inimbestigahan na
viewed with a huge public interest. Matagal na nga po ito yung katanungan. Katunayan, this is a subject of Blue Ribbon investigation by Senator Vic Gordon, siya yung bumuno noon. Ito yung nahinto, hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. So, siguro may interest yung publiko kaya hindi nagtatanong sa atin. Ano po? Sir, kung may, sorry po, last naman, kung may gano'n na pananaw yung isang senator or judge, are you ready, sir, to face that possibility ang ma-contempt? Bilang tayo ihaharap next week, bilang testigo. Well, ano po ba yung mga rason sa content? Para namang hindi. Di ba? I don't think na may reason for contempt, mga clear. Pero mukhang binabalak na, di ba? Kita mo naman, mukhang pinagbabalakan. Dalawang bagay yan, direct saka indirect. Wala naman po akong ginagawa yata paglabag. At ulitin ko, lubos po ang paggalang natin sa Senate Impeachment Court, including its members po. Sa totoo, nakapagtaka dyan, yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Then wala ka naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na ng contempt sa akin. Oo, di ba? Siya nga natakot ngayon. Di ba? Kasi meron ng pagbabanta ng pag-contempt, wala pa siyang ginagawa. So pinagpaplanuhan, lumalabas, pinagpaplanuhan siya ni Senator Ripia. Di ba? Wala pa siyang ginagawa eh. Hindi pa niya binastos ang Senado. Di ba? Hindi siya naging unruly sa Senado. Direct or indirect. Wala. Nagsabi lang siya na mag-iimbestiga siya. Makukontempt ba siya doon? Trabaho niya yun eh. Pero tama siya. Para siyang tinatakot. Pinagpaplanuhan. Diba? Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa defense. Ano ibig sabihin mo nito? Ang ating pong kilala dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of rape, threat, and inciting to sedition. Diba? Okay na. Yun ang pinakita ko. In a way, sabi niya, di ba? Yun ang nakakatakot. Kasi para siyang pinagpaplanuhan. Wala pa siyang ginagawa? Wala pa siyang ginagawa. Pero meron nang iniisip na pwede siya makontempt. O yun yung pwedeng abuso ang power. Okay? So pinakita ko sa inyo, yung dalawang side. At talagang distracted, hindi na makapag-aral, intimidated. Dahil sa gagawing trabaho ng NBI. Kung kaya naman, sabi naman nila, kaya naman ang humarap sa hearing, lahat sila, di ba? Pangako naman yan ni Senator Alan. So, pero bakit kailangan mag-react ng galit na galit, di ba?